Dahil po sa tumitinding digmaan sa Middle East, mas dumarami pang mga overseas Filipino workers o OFW ang gusto nang bumalik sa Pilipinas. Pero dahil sarado pa yung mga paliparan at airspace, naghahanap po ng paraan ng ating pamahalaan para maiuwi po sa bansa ang ating mga kababayan na iipit sa gulo sa gitnang silangan upang matiyak din ang kaligtasan ng ating overseas Filipino workers. Sa kabila nito, agad naman nagpatupad ng deployment ban ng pamahalaan sa mga bagong hire na mga manggagawang Pilipino na nakatakda sanang tumungo sa gitnang silangan. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, tapos na ba yung meeting ng DMW, DFA, OWA dyan sa Malacanang? Sa ngayon, Alex, ay wala pa tayong impormasyon kung natapos na yung kanilang ginagawang pagpupulong. Pero kanina sa pulong balitan ay tiniyak ng Department of Migrant Workers ang kahandaan ng gobyerno na tumugon sakaling lumala ang sitwasyon sa gitnang silangan dahil nga sa nagpapatuloy na tensyon doon. Sa gitna ng nangyayaring tensyon ngayon, sa gitnang silangan dahil sa Iran-Israel war, ilang overseas Philippine workers naman noon nakikipag-ugnayan sa gobyerno para makauwi sa bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, sa Dubai, nasa 80 hanggang 100 OFW ang nagpasabi na gusto nilang ma-repatriate pabalik sa Pilipinas, habang may 52 naman sa Israel. Dahil sarado pa ang airspace at hindi pa posible ang mga biyahe. Pansamantala, dinala muna umano mga ito sa ligtas na lugar habang naghahanap ng paraan para sa kanilang transportasyon. Tiniyak naman ng DMW na kahit mga turista na naipit lang ng kaguluhan, handa rin nilang tulungan maibalik sa bansa sa oras na bumuti na ang sitwasyon. Nakakatanggap ang DMW OWA team ng mga calls from even permanent residents, tourists. So ina-assist natin sila. Kaugnay na patuloy na pag-atake sa mga bansa sa gitnang silangan, itinaas naman ng Department of Foreign Affairs ang alerto sa ilang bansa. Sa impormasyong ipinarating sa pamamagitan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nagkataas ang Alert Level 1 sa Jordan, habang Level 2 naman sa Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Level 3 sa Lebanon. Ang Iraq at Syria ay nasa Alert Level 4, habang kinokumpirma naman kung nasa Alert Level 3 o 4 na ang Iran. Sabi ng DMW, sa ilalim ng Alert Level 2, automatikong paiiralin ang deployment ban sa mga bagong hire na manggagawa. Habang sa Alert Level 3 pataas naman, deployment ban maging sa mga pabalik na OFW. Tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas ang kahandaan sakaling lumala ang sitwasyon sa gitnang silangan. May 24/7 operation center rin na pwedeng tawagan ng mga OFW. Ito po ang call center na nag-handle po ng 1348 hotline. At base po dito sa 1348 hotline natin, nagkaroon na po tayo ng cases na na-handle natin, mga 92 cases na po. And ito po ay marami din po tayong mga inquiries of course on site sa mga migrant workers offices natin na maidagdag dito sa 92. Most ng sa 92 po ay galing po sa mga pamilya ng ating mga kababayan na sila po ay nagtatanong kung pwede nang i-repatriate yung kanilang mga kababayan. Tiniyak naman ng DMW na ibibigay lahat ng tulong na kinakailangan ng pamilya ng nasawing Pinay caregiver sa Israel na si Mary Ann De Vera. Nakausap na umano nila ang mister nito na nasa Israel din. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi pa kasi ito maiuwi sa bansa. Nagpadala na rin ng team ang DMW sa Pangasinan para makausap ang pamilya ni De Vera. Para naman sa mga Pinoy na papunta sa gitnang silangan, pero na-stranded sa mga airport, tiniyak ng OWA ang assistance. Ang tulong po binigay ng pamahalaan sa direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay siguraduhin na meron po silang temporary accommodation para po doon sa mga babalik sa Mindanao at Visayas na isi-schedule pa po yung flights, at nagpo-provide din po tayo ng domestic travel arrangements, whether land travel po yan, arrangements or air travel po. Maging sa mga kababayan nating na-stranded sa Hong Kong at Singapore. Aside from the airports here in Metro Manila, ang isa pong
ang Hong Kong International Airport po, yung ating pong Migrant Workers Office, our labor attaché and our dear welfare officer po doon, ay nakapag-assist po ng 132 po ng ating mga kababayan na galing pong Maynila at dapat ho ay papunta ng Dubai at Riyadh. 132 po sila. We also assisted 33 naman po sa Changi International Airport sa Singapore. Pareho rin po. Sila po ay dapat papunta rin sa Middle East. So, nag-provide din po tayo ng temporary accommodation at saka travel assistance, of course, transportation assistance, meal assistance para sa ating mga kababayan. Samantalang Malacanang nagpaalala naman sa mga negosyanteng maaaring magsamantala sa sitwasyon sa gitnang silangan. Hindi pa po yan napapanahon. Inutusan na po ng ating Pangulo ang iba't ibang ahensya para po hindi magkaroon ng pang-aabuso, kasama po ang DTI dito. Sa inilabas na paglilinaw naman ng Department of Foreign Affairs ngayong hapon ay nilinaw nila na yung alert level na pinaiiral sa Iran-Tehran ay nasa alert level 3 habang sa kabuuan naman ng Iran ay level 2 ang pinaiiral na alert level doon. At sa pagtaya ng DMW, Alex, nasa 2.5 milyon yung mga kababayan natin ang nasa Middle East. Balik sa Indian, Alex. Okay, Mads, batid na ba ng DMW at maging ng DFA or any from Malacanang, no? Kung ilang bilang ba ng mga Pilipino OFW ang gusto nang umuwi dito sa Pilipinas pansamantala dahil nga dyan sa gulo sa Middle East, no? Dahil kanina nakausap ko si Ambassador Eileen Mendoza ng Israel, dyan sa Israel, at binabanggit niya gumawa sila ng survey at lumabas na higit sa 50 mga OFWs ang gusto nang umuwi sa Pilipinas dahil nga sa takot, no, na kapag tumunog yung sirena ay nanginginig sila sa takot. May numero na ba ang DFA at DMW? So far, Alex, sa datos ng DMW, batay na rin sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ambassador at iba pang mga kinatawa ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, ay nasa higit 100 yung kabuong bilang ng mga OFW na nagpaabot na gusto nila na ma-repatriate na. Yung 80 to 100 doon ay nasa Dubai, habang 52 naman yung mula sa Israel. Pero posible pa raw na madagdagan yung bilang na yan sapagkat patuloy yung pagdating ng mga tawag at mga request na natatanggap raw ng DMW na nananawagan nga na sana ay ma-repatriate sila. Oo, ang problema dito, Mads, no, dahil nga sarado yung airspace ngayon sa mga nabanggit na lugar. So wala pa tayong initial kumbaga tugon mula sa Malacanang kung paano gagawin nga itong repatriation kung talagang desidido nang umuwi ang ating mga kababayan. Siguro ang plano kasi, sabi ng ambassador ng Israel, ibibiyahe sa isang lugar na safe na lugar at doon sila kukunin. Pero yun nga, malabo kung makakalipad ba ang mga aeroplano. Yes, Alex, sama ka dyan dahil nga sa sarado pa yung airspace, wala rin namang mga biyahe. So yun talaga initially yung nagagawa ng gobyerno, yun na itutulong nila sa tulong na rin ng host countries na tiyakin muna na nasa ligtas na lugar at sama-sama yung mga OFW na gusto nang magpa-repatriate para kapag maayos na yung sitwasyon, pwede nang bumiyahe. Ay may mga kinakausap na rin naman daw ng mga pribadong kumpanya yung gobyerno kung papaano yung magiging repatriation sa ating mga kababayan. Ayun, binanggit mo kanina na merong deployment ban na ipinapatupad, no, dahil nga diyan sa problema sa Middle East. Meron bang binanggit rin ng Malacanang, kunyari, nakaschedule kang bumiyahe abroad, especially dadaan ka ng Middle East, tapos patungo sa Europa, meron bang binanggit na Malacanang na ipagpaliban muna mga biyahe ng mga turista, mga ganon? In particular, yung Malacanang ay walang binanggit, pero yung ibang concerned agencies ay patuloy yung paalala nila sa mga kababayan natin na kung yung biyahe nila ay dadaan doon sa maapektadong airport, makipag-ugnayan muna sa kanilang airline companies kung paano yung magiging sistema para maiwasan na ma-stranded sila doon sa mga paliparan. Okay, siguro panghuli, Mads, no, may nabanggit ba ang tagapagsalita ng Malacanang? Dahil nga meron ako na ulinigan na ilang mga bansa na very concerned sa kanilang mga mamamayan, may inilabas na mga pahayag na sila ay nagulat dito sa ginawa ng Amerika at ng Israel
ang Pangulo ba may statement na ano ba, dahil kalyado natin ang Amerika, kalyado natin ang Israel, wala ba silang pahayag na bigla-biglaan at nalagay sa alanganin ang ating mga kababayan? So far ngayon, Alex, ay wala pa raw na inilalabas na statement patungkol dito yung Pangulo, pero makakaasa naman yung mga kababayan natin na patuloy na nakamonitor ng mabuti ang Pangulo sa patungkol sa sitwasyon sa gitnang silangan at tinitiyak niya yung magiging kaligtasan ng mga kababayan natin. O yun, siguro mamaya, Mads, pwede ka namin balikan, no? Para i-update kung meron ng pinal na desisyon ng Malacanang at maging ang tatlong mga ahensya ng pamahalaan, DFA, DMW at OWA, kung ano mga plano nila para sa ating mga kababayan dyan sa gitnang silangan. For the meantime, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa Malacanang.